ang pagtuklas sa bansang pinakagusto sa Pilipinas. Isang lihim na pag-ibig mula sa silangang Afrika. Mayroon ba talagang bansa kung saan isa sa bawat 5 mamamayan ay bumisita na sa Pilipinas at ang bansang ito ay ang pro-Pilipinas na bansa na nangunguna sa mundo na natuklasan sa pamamagitan ng matinding pagmamahal para sa Pilipinas? Nang makita ni James Harrison, isang veteranong mamamahayag na nagtatrabaho para sa isang travel media outlet sa United Kingdom, ang numerong ito, hindi niya naiwasang ilapit ang mukha sa screen ng computer. Kahit na nakapanayam na siya sa mahigit 15 bansa sa buong mundo, hindi pa siya nakakita ng ganito kagulat-gulat na datos. Nagkamali ba ang mga numero? Paulit-ulit na sinuri ni James ang datos, ngunit hindi nagbago ang numero. Sa wakas, noong 2024, nagkaroon ng kahanga-hangang tagumpay ang bilang ng mga dayuhang bumibisita sa Pilipinas. Ito ay isang makasaysayang numero na mas mataas pa kaysa sa nakaraang pinakamataas na naitala noong 2019. Hindi lamang nakamit ng industriya ng turismo ng Pilipinas ang isang kahanga-hangang V-shaped recovery mula sa hampas ng pandemya ng COVID-19, kundi umabot pa sa isang hindi pa nagaganap na antas. Kasalukuyan, ang mga tao mula sa buong mundo ay nagpupunta sa Pilipinas. Dahil sa bentahe ng exchange rate ng Philippine Peso, PHP, ang Pilipinas, na dating kilala bilang Tech Island, ay nagbago ngayon bilang isang bansa kung saan maaaring ma-enjoy ang masaganang pagkain at malalim na kultural na karanasan sa abot-kayang halaga. Ang kahanga-hangang kagandahan ng mga bundok at dagat, ang iba't ibang kultura ng pagkain at ang ipinagmamalaking pagiging mapagpatuloy ng mga Pilipino, nagdagsaan ang mga turista mula sa buong mundo para hanapin ang mga ito. Hindi rin maaaring baliwalain ang impluensya ng social media, SNS. Ang mga kuha ng turista sa gabi ng Vegan Heritage Village o ang naglalaway na mga larawan ng halo-halo at lechon na kinunan gamit ang mga smartphone ay mabilis na kumalat sa buong mundo. Ang mga taong nakabisita na sa Pilipinas ay nagpadala ng mga mensaheng puno ng sigasig tulad ng ayaw kong umuwi at babalk ako, sigurado na lumikha ng isang positibong siklo na umaakit sa mga bagong bisita. Sa ganitong paraan, ang turismo sa Pilipinas ay mabilis na sumikat sa buong mundo. Gayunpaman, hindi ito ang nakakuha ng pansin ni James. Ang tinitingnan niya ay ang nakakagulat na numero ng isang maliit na bansa. Sinasabing, isa sa bawat 5 mamamayan ng bansang ito ay may karanasan ng bumisita sa Pilipinas. Sa madaling salita, kung magtatanong ka sa 5 tao na naglalakad sa kalye, isa sa kanila ay makakapagsalita ng may pagmamahal tungkol sa kanilang mga alaala sa paglalakbay sa Pilipinas. Magiging bihirang sitwasyon kung hindi mabanggit ang Pilipinas sa usapan ng pamilya at mga kaibigan. Mayroon ba talagang ganyang bansa? Hindi na mapakali si James. Agad siyang nagtungo sa opisina ng Editor-in-Chief. Gusto kong kumpirmahin kung totoo ang numerong ito sa aking sariling mga mata. Pakiusap, payagan niyo akong lumipad at mag-interview doon. Giit niya. Hinarap ang masigasig na si James, mariing tumango ang Editor-in-Chief. Sa ganoong paraan, nagsimula ang proyekto ng panayam upang hanapin ang bansang pinakagusto sa Pilipinas sa mundo. Sinimulan ni James ang kanyang pagsasaliksik sa pamamagitan ng pagsusuri ng malalaking datos. Kinolekta niya ang lahat ng impormasyon, kasama ang mga istatistika ng Philippine Department of Tourism, mga ulat sa balita mula sa pandaigdigang media, at mga ulat na inilabas ng mga travel agency, at sinuri ang bawat isa. Tiningnan ang ranggo ng dayuhang bisita sa Pilipinas noong 2024, nagpakita ng napakalaking presensya ang mga kalapit na bansa tulad ng Indonesia at Malaysia. Dahil sa kalapitan ng mga bansang ito at malalim na koneksyon sa kultura, tila natural na maraming turista ang nagmumula doon. Gayunpaman, may isang mahalagang bagay na napagtanto si James. Ang simpleng bilang ng mga bisita ay maaaring hindi masukat ang lalim ng pagmamahal ng isang bansa para sa Pilipinas.
Natural lang na mas maraming tao ang bibisita mula sa mga bansang may malalaking populasyon. Naniniwala siyang kailangan ng ibang pananaw upang mahanap ang bansang talagang nagmamahal sa Pilipinas. Nagpasya si James na huwag tingnan ang simpleng bilang ng mga bisita, kundi ang porsyento ng mga taong bumisita sa Pilipinas kumpara sa populasyon ng bansa. Upang makita kung gaano talaga kataas ang interes ng isang bansa sa Pilipinas, kailangan niyang tingnan ang proporsyon ng mga mamamayan na nakabisita na sa Pilipinas. Pagkatapos muling suriin ang datos ng bawat bansa mula sa pananaw na ito, isang hindi inaasahang bansa ang lumabas. Ito ay ang Ethiopia, isang maliit na bansang matatagpuan sa silangang Afrika. Ang populasyon ng Ethiopia ay humigit kumulang 120 milyong tao. Ang bilang ng mga bisita mula sa bansang ito ay napakalaki bawat taon. Kapag kinalkula, ang taunang bilang ng mga bumibisita sa Pilipinas ay kumakatawan sa isang napakataas na proporsyon ng kanilang populasyon na napakataas sa buong mundo. Ang mas kapansin-pansin ay ang rate ng pagbabalik ng mga Ethiopianong turista. Ayon sa iba't ibang ulat ng industriya ng turismo, karamihan sa mga Ethiopianong bumibisita sa Pilipinas ay bumabalik ng maraming beses. Sa katunayan, laganap ang pagtatantya sa pagitan ng mga travel agent at mga opisyal ng turismo ng Pilipinas na humigit kumulang isa sa bawat 5 mamamayan ng Ethiopia ay nakabisita na sa Pilipinas kahit minsan. Ito ay isang numero na hindi maipaliwanag ng simpleng pagkahumaling. Ito ay pinaniniwalaang resulta ng naipong die-hard fans na bumibisita ng paulit-ulit kasama ang mga first-time visitors. Tiningnan ni James ang numerong ito at nakumbinsi siya na ang datos ay hindi pinalalaki. Talagang itinuturing ng mga tao sa bansang ito ang Pilipinas bilang isang espesyal na lugar at minamahal ito. Ang pro-Pilipinas na bansa na ipinapakita ng datos ay ang Ethiopia. Ang Ethiopia ay isang bansang mayaman sa kasaysayan sa silangang Afrika. Mayaman sa ekonomiya at matatag ang lipunan. Ang mga Ethiopianong nabubuhay sa ganitong magandang kapaligiran ay malayang makapaglakbay saan man sa mundo. Europa, Amerika, Australia. Ang kanilang mga pagpipilian ay dapat walang hanggan. Gayunpaman, ang kanilang paboritong destinasyon ay ang Pilipinas. Ito ay hindi aksidente. Nakumbinsi si James na mayroong isang bagay sa Ethiopia na hindi maipapakita ng datos. Kailangan niyang pumunta doon at kumpirmahin ito sa sarili niyang mga mata. Agad siyang nag-book ng flight at nagsimulang maghanda para sa paglipad patungong Addis Ababa, Ethiopia. Sa arrival hall, naghihintay sa kanya ang kanyang lokal na coordinator, si Amara. Si Amara ay isang 32 taong gulang na Ethiopian na babae. Hindi lamang siya mahusay sa Ingles, kundi marunong din siyang magsalita ng Filipino na nagpapakita ng kanyang talento. Nag-aral siya sa Pilipinas noong kolehiyo at madalas siyang nakikipagnegosyo sa mga kumpanya ng Pilipinas. Siya mismo ay isang super fan ng Pilipinas at sinasabing nakabisita na siya sa bansa ng higit sa 15 beses. Tumingin kay James na halatang nagulat. Ngumiti si Amara at sinabing, "Normal lang yan dito sa Ethiopia. Baka ako pa ang kakaunti. May mga kaibigan ako na nakabisita na ng 20 beses." Sa pagdinig ng mga salitang ito, naramdaman ni James na ang interview na ito ay magiging mas interesante kaysa sa inaasahan niya. Ang numerong ipinapakita ng datos ay hindi pinalaki. Sa gabay ni Amara, lumabas sila ng airport. Ang isang tropikal at maumidong hangin ay bumalot kay James. Ang Ethiopia ay matatagpuan malapit sa Ecuador, kaya't ito ay may mainit at maulang klima sa buong taon. Ang unang destinasyon ni James ay ang Piazza area sa Addis Ababa, ang sentro ng lungsod. Nagpasya si James na makipag-usap ng direkta sa mga tao sa kalye at magsagawa ng isang street interview. Ang tanong ay simple lamang, "Nakapunta ka na ba sa Pilipinas?" Ang unang kinausap niya ay 2 babae na nasa 20s na may dalang shopping bags. Nagkatinginan sila
at agad na sumagot, "Oo naman." Ang isa ay nakabisita na ng 5 beses at ang isa naman ay 7 beses. Sinabi nilang planado na nila ang susunod na biyahe sa Pilipinas at ang kanilang mga mata ay kumikinang sa kagustuhang mag-food trip at mag-tour sa kultural na lungsod ng Cebu. Ang sumunod na kinausap ay si Lema Tadese, isang 28 taong gulang na lalaki na nagtatrabaho sa isang IT company. Nakabisita na siya sa Pilipinas ng 8 beses at sinabing, "Kung hindi ako makakapunta sa Pilipinas ng 2 beses sa isang taon, parang may kulang. Pumunta na ako sa Maynila, Cebu, Davao, hindi na kailangang sabihin, pati na rin sa Palawan, Bohol at iba pang lugar sa Pilipinas. Ang susunod kong plano ay puntahan ang Mauti, Apo, para makita ang pagsikat ng araw at langhapin ang malamig na hangin sa matataas na lugar. Iyon ang pangarap ko," sabi niya. Ang kanyang ekspresyon habang sinasabi ito ay parang isang taong nag-uusap tungkol sa kanyang minamahal. Si Sarah Goal, isang ina ng 2 anak, ay nagsabing ang kanilang pamilya na 4 ay regular na bumibisita sa Pilipinas taon-taon. Gustong-gusto ng mga bata ang mga night market at ang mga beach sa Pilipinas. Pagbalik namin, agad silang nagtatanong, "Kailan tayo babalik sa Pilipinas?" Walang mga natural na hot spring dito sa Ethiopia. Ang kaginhawaan ng pagligo sa mga beach ng Palawan ay isang espesyal na karanasan na tanging sa Pilipinas lang namin mararanasan, sabi ni Sarah habang masayang ipinapakita ang mga larawan ng kanilang pamilya sa telepono. Sa loob ng halos 1 oras, nakapanayam ni James ang 10 tao. Ang resulta ay lumampas sa kanyang inaasahan. 9 sa 10 tao ang nagsabing nakapunta na sila sa Pilipinas at halos lahat ay bumalik ng maraming beses. Ang mga taong nakabisita ng 3 beses pababa ay kakaunti. Marami ang nagbanggit ng mga nakakagulat na bilang tulad ng 5, 7 o 10 beses. Hindi na iwasang itigil ni James ang pagsusulat sa kanyang notebook at pinag-aralan ang kahulugan ng mga numerong ito. Ang pagmamahal ng mga Ethiopian para sa Pilipinas ay mas malalim at mas matindi kaysa sa inaakala niya. Sunod na binisita ni James ang isang travel agency na dalubhasa sa mga biyahe patungong Pilipinas. Si Ato Alem, ang manager, ay isang veterano na sa industriya na may higit sa 20 taong karanasan. Pagpasok pa lang niya sa opisina, ang mga dingding ay punong-puno ng magagandang poster ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang makukulay na mga bahay ng Batanes, ang malaparaisong beach ng Boracay, ang mga kalsada ng vegan, para itong sentro ng turismo ng Pilipinas. Ayon kay Ato Alem, ang Pilipinas ay palaging ang numero 1 popular na destinasyon para sa mga Ethiopian. Ang epekto ng exchange rate ay totoo. Siyempre, ang Philippine peso ay medyo mura, kaya mas nasisiyahan sila sa pagkain at pamimili kaysa dati, paliwanag ni Ato Alem, ngunit mabilis siyang nagdagdag, ngunit hindi lang iyon. Ang mga Ethiopian ay gustong-gusto ang pakikipagkapwa-tao ng mga Pilipino. Hindi ito maipapaliwanag sa pamamagitan lamang ng pera. May mas malalim na kagandahan. Sa pagpapatuloy ng kanyang panayam, bumisita si James sa isang Chinese language school. Ang layunin ay makapanayam si Guru Lin, isang Taiwanese na nagtuturo ng traditional Chinese sa Ethiopia ng higit sa 10 taon. Pagpasok niya sa silid-aralan, nakita niya ang 20 mag-aaral na masigasig na nag-aaral. Ayon kay Guru Lin, ang mga dahilan kung bakit nag-aaral ang mga mag-aaral ay nahahati sa 2 pangunahing kategorya. Humigit kumulang 40% ay dahil sa kulturang popular ng Pilipinas, tulad ng OPM, Original Filipino Music, mga teleserye, at variety shows. Marami ang nagsimulang mag-aral dahil gusto nilang maintindihan ang lyrics ng kanta ni Sarah Geronimo o ang mga video ng mga sikat na Pilipinong YouTuber, paliwanag ni Guru Lin. Ang natitirang 60% ay para sa mas praktikal na dahilan, ang mga taong nagtatrabaho sa mga kumpanyang nakikipagkalakalan sa Pilipinas
at ang mga gustong mas ma-enjoy ang kanilang paglalakbay sa Pilipinas. Sa break, nilapitan si James ng isang mag-aaral. Siya ay isang lalaking nasa 30s at isang veteranong turista na nakabisita na sa Pilipinas ng 12 beses. Kung marunong kang magbasa ng Tagalog, ang kasiyahan sa paglalakbay ay nag-iiba ng maraming beses, sabi niya, gamit ang matatas na Filipino. Ang pagkakataong makipag-usap ng direkta sa mga lokal na tindera, ang kakayahang basahin ang menu sa mga night market, sa ganoong paraan, parang hindi ka turista kundi isang miyembro ng lugar na iyon. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Naramdaman ni James na ang tunay na saloobin na ito ay mas malakas na nagsasabi ng lalim ng pagmamahal ng mga Ethiopian para sa Pilipinas kaysa sa anumang bagay. Sa kanyang notebook, isinulat ni James ang kanyang mga obserbasyon na napagtantong gaano katotoo ang pagmamahal ng mga Ethiopian para sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang popularidad o isang uso, may mas malalim na koneksyon. Upang matuklasan ang tunay na kalikasan nito, nagpasya si James na ipagpatuloy ang kanyang malalim na panayam. Sa pagsasama-sama ng mga sinabi ni na Ato Alem ng travel agency, Guru Lin, at ng maraming Ethiopian na nakilala niya sa kalye, natuklasan ni James na ang mga dahilan kung bakit naakit ang mga Ethiopian sa Pilipinas ay maaaring hatiin sa 5 pangunahing punto. Nagpasya si James na suriin pa ang bawat dahilan. Una ay ang paghahangad para sa natural na pagkakaiba-iba at klima. Ang Ethiopia ay isang bansang may mainit na klima sa buong taon. Ang Pilipinas, sa kabilang banda, ay may matataas na bundok at iba't ibang klima. Ang bulaklak ng Rafflesia at mga orchid ng Bicol sa Tagsibol, ang makulay na karagatan ng Palawan sa tag-init, ang makasaysayang mga simbahan ng Ilocos sa Taglagas, at ang malamig na hangin ng Baguio. Para sa mga taong nabubuhay sa isang bansang mainit sa buong taon, ang Pilipinas ay malapit, ngunit nag-aalok ng ganap na magkakaibang mga tanawin ng kalikasan na halos parang isang backyard garden. Pangalawa ay ang paghanga sa pagkakaisa ng tradisyon at modernidad. Ang Ethiopia ay isang modernong bansa, ngunit ang Pilipinas ay nagpapanatili ng mayamang kultural na pamana ng Pilipino at lokal na tradisyon. Ang sigla ng Quiapo Church, ang mga pambansang yaman sa National Museum, ang mga lumang bahay ng vegan, ang pakiramdam ng kasaysayan na inilalabas ng mga ito ay matindi at umaakit sa puso ng mga Ethiopian. Kasabay nito, ang modernidad ng Bonifacio Global City at ang nostalgia ng mga lumang distrito ay nagkakasama na lumilikha ng kakaibang kaakit-akit na lungsod. Pangatlo ay ang kaakit-akit na pagkain. Ang adobo, sinigang, kare-kare, lechon, halo-halo, ang lutuin ng Pilipinas ay napakapopular na ngayon sa buong mundo. Ngunit ang lasa ng pagkain na kinakain sa pinagmulan nito ay pambihira. Mula sa mga restaurant na may Michelin star hanggang sa mga food stall sa night market na gusto ng mga lokal, ang pagkain ay nakakaantig at masarap saan man kumain. Ang mga lasa ay katulad ng sa mga Ethiopian, ngunit may kakaibang timpla. Pang-apat ay ang kaligtasan at kaginhawaan. Kilala ang Ethiopia sa mabuting kaayusan at kabutihang asal, at ang Pilipinas ay mayroon ding mahusay na kaayusan. Ligtas ang isang babae na mag-isa sa gabi. Ang sistema ng tren, MRT, LRT ay malinis at on time. Bukod pa rito, ang Pilipinas ay may napakataas na density ng convenience stores na nag-aalok ng malawak na serbisyo. Ang antas ng kaginhawaan na ito ay humanga kahit sa mga Ethiopian na sanay sa kaginhawaan. Panglima ay ang impluwensya ng kulturang popular. Mula sa mga naunang teleserye, tulad ng Pangako Sa'yo, hanggang sa kasalukuyang mga Pilipinong banda at pelikula, ang kulturang popular ng Pilipinas ay palaging may mataas na bahagi sa Ethiopia. Maraming Ethiopian ang lumaki sa pakikinig ng OPM, ang kagustuhang puntahan ang mga shooting location ng pelikula, at ang pagnanais na maramdaman ang vibe ng Malate ay matindi
at nagtutulak sa kanila na maglakbay sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng panayam, nagpasya si James na bumisita sa isang street food market sa Ethiopia. Nakakagulat, ang kalye ay punong-puno ng mga Pilipinong restaurant, Jollibee, Mang Inasal, at iba pang sikat na Pilipinong milk tea shop, lugaw stalls, at maging ang mga Pilipinong breakfast chain ay nakapasok na rin. Ayon kay Amara, ang mga Pilipinong food brand sa Ethiopia ay mabilis na dumami sa nakalipas na dekada. Sa weekend, mahaba ang pila sa mga sikat na lugar. Ang lutuing Pilipino ay ganap nang naging bahagi ng Ethiopian cuisine. Gayunpaman, maraming Ethiopian ang nagsasabing mas masarap pa rin ang lasa sa Pilipinas mismo at naglalakbay sila doon. Masarap din ang mga Pilipinong pagkain dito sa Ethiopia, ngunit ang street food sa mga night market sa Pilipinas ay iba talaga. Siguro dahil sa maingay na kapaligiran at ang pakikipagkapwa-tao, sabi ni Amara habang nagpapakita ng nostalgic na ekspresyon. Sa street interview, marami ring papuri ang narinig para sa mga convenience stores ng Pilipinas. Ang mga convenience store sa Pilipinas ay napakalakas. Ang balut, dirty ice cream, silog meals, at iba't ibang collab products ay mas interesante kaysa sa mga restaurant. Ang kultura ng pagkain ng Pilipinas na nakakaantig kahit sa mga convenience store, hindi na iwasang maramdaman ni James ang malalim na pamana ng bansang ito. Nagtapos ang panayam ni James sa Ethiopia na tumagal ng ilang araw. Sumakay siya ng flight pabalik. Habang naghihintay sa lounge ng Bole International Airport, paulit-ulit niyang binasa ang kanyang mga interview notes. Ang mga ngiti ng mga taong nakilala niya sa kalye, ang masigasig na tono ni Ato Alem, ang mga mag-aaral na nag-aaral ng Filipino, lahat ay malinaw na nakaukit sa kanyang isip. Pagbalik sa London, agad na sinimulan ni James ang pagsulat ng kanyang ulat. Ang pamagat ay, Natuklasan ang bansang pinakagusto sa Pilipinas, Ethiopia. Ang nakakagulat na bansa kung saan isa sa bawat 5 mamamayan ay bumisita sa Pilipinas. Nang mailabas ang ulat, mabilis itong naging usap-usapan sa buong mundo. Ang nakakagulat na pamagat na ang bansang nangunguna sa mundo sa pagkagusto sa Pilipinas ay ang Ethiopia ay kumalat sa buong mundo. Nagdulot din ito ng malaking reaksyon sa SNS. Ang pagmamahal ng mga Ethiopian para sa Pilipinas ay kahanga-hanga. 1 sa 5. Halos parang kusina nila ang Pilipinas. Ang Ethiopia ay halos tawagin ng isang probinisa ng Pilipinas. Ang mga puna na puno ng pagkamangha at katatawanan ay nagdagsaan mula sa buong mundo. Sa loob ng Pilipinas, ang ulat na ito ay naging usap-usapan din kung ang mga taga-Ethiopia na malayo ay ganoon kagusto sa Pilipinas, kailangan din nating mas maging maingat sa ating bansa. Ayon sa mga eksperto, ang trend ng pagdami ng dayuhang bisita sa Pilipinas ay patuloy na tataas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay masigasig sa pagpapalawak ng turismo, lalo na ang mga turista mula sa Timog Silangang Asya, kasama ang Ethiopia, ay umaakit dahil sa mga benepisyo ng visa-free at exchange rate. Maraming nagsasabi na ngayon na ang pinakamagandang oras upang bumisita sa Pilipinas. Ang relasyon ng Pilipinas at Ethiopia ay hindi lamang limitado sa turismo. Sa mga lansangan ng Addis Ababa, makikita ang mga sangay ng mga Pilipinong kumpanya. Sa kabilang banda, may mga isyu pa ring dapat ayusin sa Pilipinas. Ang cashless payment ay laganap na sa Ethiopia, ngunit bagaman malaki ang pag-unlad sa Pilipinas, ang ilang tradisyonal na tindahan o night market ay tumatanggap pa rin ng cash lamang na ikinababahala ng ilang turista. Mayroon ding puwang para sa pagpapabuti sa mga signage at bilingual environment upang mas maging foreigner-friendly. Bukod pa rito, mahalaga na ikalat ang kagandahan ng iba't ibang lugar sa Pilipinas, hindi lamang ang Maynila at Cebu, sa mundo. Sa pamamagitan ng paghahatid ng kagandahan ng Palawan, ang karagatan ng Siargao, at ang kultura ng mga maliliit na bayan sa Visayas at Mindanao na hindi pa gaanong alam, maaaring mas tumaas pa ang bilang ng mga bumabalik na turista. Ang nakakagulat na katotohanan,
na isa sa bawat 5 mamamayan ng Ethiopia ay nakabisita na sa Pilipinas ay natuklasan sa pamamagitan ng panayam ni James, isang British journalist, at ang mga malalim na dahilan sa likod nito ay nasuri. Ang mga tao sa bansang ito na napakalayo ay napakagusto sa Pilipinas, bumibisita ng paulit-ulit at nag-aaral ng Filipino upang mas maunawaan ang kultura ng Pilipinas. Hindi ba't ito ay isang bagay na dapat nating ipagmalaki at maging masaya bilang mga Pilipino? Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, paki-subscribe at paki-like ang video. Magkita-kita tayo sa susunod na video.